Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Taurus sa buong buwan na to ng April 2025? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading, ay di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Huwag nyo napansinin tong ilaw kasi didilim eh. Anyways, magsimula na tayo. Ang bida natin ay pamilyadong kasal. Kung di man ito mag-resonate sa inyo, di baka para ito sa someone na malapit sa inyo. Kakilala o idol na pamilyado at kasal. Mukhang may mensaheng paparating oh. At ito'y may kinalaman sa success. Kaya may ano tayo? High Priestess. Diba? Doon pa siya pumesto sa dulo. Hindi pa natin malaman kung kailan ito mangyayari. Pero paparating na. O baka nga dumating na sa iba sa inyo. Kasi kung dumating na to, itong information about success, magbe-bring yun ng wisdom sa iba sa inyo. Kung dumating na. Ngayon, kung darating pa lang, hindi masabi kung kailan dahil secret to eh. High Priestess. O mystery. So, misteryo kung kailan. Ngayon, alamin natin ano ba to? Ano tong chariot? Ano ba nandito ba? Ayan ito, maganda nga. In a way na mawawala na yung cheating o third party. Kakaroon na ng liwanag sa dilim. O kakaroon na ng kaliwanagan, klaro. Na mali yung ginagawa. Ito, mali yung cheating, deception. So again, dito yun nanggaling sa baliktad na Hierophant. Something na wala sa tradisyon, uncommon o mali. Maling paniniwala. So more like cheating nga. Dahil nandito to eh. Ito na, liwanagan na sa cheating. Ito naman ay problem solving. O, nakalagay dito. Transition. So, yung information dito na mensahe about success ay all about cheating. Mawawala na yung cheating. O, magiging klaro na dun sa nagluloko na mali yung ginagawa niya. Matatauhan na siya in short. Okay?
Ngayon, di ba sabi ko nga, kung nangyayari na to, nagkaliwanagan na, edi iti-take na lang yung nangyari as experience. Magmumukha na siyang wisdom na wag na ulitin yung mali. Ngayon, kung mangyayari pa lang, well, good news pa rin naman, don't worry. Kung mangyayari pa lang, na magkakaroon ng cheating, good news pa rin naman. Paano naging good news? Kasi mawawala din yun. Yun nga lang, dahil nga high priestess yung doon, hindi natin masabi kung kailan. Pero mangyayari yan. Yung kaliwanagan about cheating, na itigil na ang mali. Yun nga lang, di nga masabi kung kailan. Kung mangyayari pa lang. Pero at least, meron tayong clue dito na whether nangyayari na to, kung mangyayari pa lang, magiging okay din ang lahat, in short. Ngayon, punta tayo dito sa clue. So, ito yung possible partner o person na Taurus sa kwento na to. Doon muna tayo sa partner o person ng Taurus bago kakilala o idol. So, ang partner o person ng Taurus ay possible zodiac sign ay Sagittarius, Pisces, Taurus. Sabihin natin hindi tumama sa inyo itong reading. Baka nga tumama sa someone na malapit sa inyo at ito ang possible zodiac sign ng kakilala nyo o idol. Tumaring tama ng reading na to. Pisces, Scorpio ulit. Ngayon, punta tayo dito sa description. Same instruction. Kung di tumama sa inyo itong clue, baka tumama sa person nyo, kakilala o idol. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo o dun sa kakilala nyo. O idol, kulot ng buhok. Teka, 4 pala to. Kulot ng buhok, mas matanda sa inyo. May taong mas matanda sa inyo. White American daw. O kung di literal na white American, yung isa, sa bida na to. Kasi 3 sila, di ba? Yung mag-asawa, nakasal, saka yung third party. White American. O kung di man literally white American, yung isa dyan sa 3. Baka yung isa sa 3 ay nasa Amerika. So again, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo fit sa sitwasyon nyo. Okay? O kakilala. O pwedeng foreigner na lang to. In general, ito, brunette. Anyways, punta naman tayo dito sa susunod. Ibang senaryo to ha, dahil ibang deck. Pero isin ko lang tong ginamit kong deck. Masikip eh. Isin ko lang to. Ano pang ibang senaryo? Ulitin ko, hindi sila magkarugtong. Minsan nagdurugtong, pero madalas hindi. So, baka magkasakit yung iba. Maratay sa bahay. Pero, pag ganyan, hindi naman yung malala. Don't worry. Mga abot sipon lang yan. Temporary illness. So, yung iba sa inyo baka magkasakit. Pero gagaling din. Don't worry. Kung magpapahinga sila dyan sa bahay. Okay? Matutulog sila ng mahaba-haba para makapagpahinga ang katawan. Ano pa?
Kung dito literally katawan yung may sakit, baka isip. So, kung isip, di papasok din yung depression, anxiety, di makatulog, laging nagwo-worry. At mangyayari to habang nandito sa loob ng bahay. O sabihin natin, pwede rin ang case ay ang nagpapastress sa kanya ay kapamilya niya, karelasyon, anak, kadugo, kapitbahay. So, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo fit sa sitwasyon nyo. Ngayon, sabihin natin nangyayari na to, nag-away yung magkapamilya, magkarelasyon, anak, kadugo, kapitbahay. Kung nangyayari na yan, may someone na nagre-regret sa nangyari. Ngayon, ibang case, kung di kayo to na magkakasakit, di baka someone na malapit sa inyo. Lalo kung kamag-anak, kadugo, anak, karelasyon. O kakilala nyo nga na yung kapamilya nila, kadugo, kapitbahay, kakilala. O pwedeng yun nga, kung dito mama sa inyo literally dun sa someone na malapit sa inyo na ang magkakasakit ay kapamilya nila, kadugo, karelasyon, anak. O basta naman. Ano ba? Punta na nga tayo sa susunod. Sa mga tangulo ko. Nako. May patay. Diyos ko. Ay, maganda yan. Nauna to bago to. So, itong enemy ng iba sa inyo. Mawawala na yan sa landas nyo at nandito ang death card. Okay? So, siya yung card ng literal na death card sa tarot. Ito kasi, si Bila. So, para siyang ganun din. Ibig sabihin, mawawala na sa landas ng iba sa inyo ang kaaway nila. O isa sa kaaway, o sana nga lahat na lang. For some reason, ganun. O baka di nyo makikita sila sa buong buwan na to. Who knows? Basta, may pagbabago. Yun na lang. Malaki ang pagbabago na maaaring mangyari sa inyo at sa kaaway nyo. Who knows? Baka naman pwede ring reconciliation to. May chance ng reconciliation para sa iba sa inyo. Ano pa? Ibang case, sila yung matatakot sa inyo. Ewan ko kung anong pwedeng gawin ng iba sa inyo. Siguro i-confront. Kaya matatakot at lulubayan na kayo. Pwede rin kasing ganun Maraming possible cases kasi. Okay? So, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Pero sa case na to lalaki, kaaway na lalaki, specific tayo. May kaaway kayong lalaki. Yun. Mawawala na sa landas nyo yun for some reason o baka pwede pa ang reconciliation. So, choice nyo yan. O pwede rin kung may nakaaway yung iba sa inyo,
Nagre-regret na siya. Pwede rin ganun. Halimbawa, ang nakaaway ay karelasyon mismo, o baka ex to, for some of you. Kasi may discard nga tayo. So, ito ay pwede rin yung card ng pag-move on dahil sa presence ng separation. As in, goodbye na. Goodbye na dito sa enemy. Again, lalaki o ex. Goodbye. Goodbye sa kanya. Anyways, wala pa tayo ng ibang senaryo. Pero hindi ko na makuha tong deck. Ano ba yan? Ito. Melancholy naman to. Diyos ko. Maganda tong susunod na. Basahin natin maigi. Ay, eto maganda. Buti na lang. So, siyempre melancholy ay sadness, di ba? Whether nangyayari na to o mangyayari pa lang. Huwag kayong mag-alala. Dahil nandito ang presence ng surprise. So, for some of you, tanggap sila ng surprise o good news in general, na masyashock sila in a good way. Okay? Yun ang mahalaga. Alamin natin ano kayang klaseng surprise ito. Ito, sabay sa kundi. Ito. Marami tayong possible choices dito na pwedeng pagpilian kung saan tatama itong surprise. So, maraming pwedeng case. Reconciliation, reunion, healing in general, kasama na pati health, reconnection. Ano to? Teka, ganda nito. Ito lang. Teka, gagawa natin ng magandang senaryo. Surprise. Tapos may mice tayo. O sabihin natin may nawala, na misplace, na gamit. Babalik yan. O makikita nyo na. Okay? Sabihin natin nalugi. Makakabawi somehow sa months na to. Sabihin natin pangit yung income. Naging income noong March na pala. Naging pangit yung income o maliit yung income ng March. So, pagdating ngayong April, may improvement. Okay?
engagement, proposal, new job, wedding na. Posible rin, oh. Ano pa? Pagbalik ng ex, kung gusto pa. Sabihin natin ang gusto ay yung partner mag-commit na sa kanila, pwede rin. Kasi may iba na, di ba, prone sa cheating. So, kung gusto ng commitment, hopefully, makuha natin dito. Sabihin natin yung iba sa inyo ay prone sa disagreement sa someone, no? Palagi nilang nakakasama. Kaya lang, di sila magkasundo. So, ito, may ano na, agreement. O, sabihin natin may negotiate yung iba sa inyo. Paano negotiate bukod sa reconciliation? Inalok ng insurance, nasa sales department, mga nag-alok ng mga kung ano. Sales agent, ayan. May commission sila, oh, dahil makakabenta. Kakaroon ng client, hopefully. Okay? Nangyari itong sinasabi ko. Sabihin natin nasira yung gamit, bahay, maayos pa. Siyempre, kung may pera pang ano, pampaayos, di ba? Pero kung gano'n ang case mo, kung magkakapera, lalo na kung nangyayari na to, bawa, may nasirang gamit, at hindi pa ayos, at nangyari na nga to, nasira na, kailangan pa ayos, ito magkakapera para pampaayos. Kasi to distraction. More like, nangyari na sa iba sa inyo. May nasira, maayos pa. Ano pang surprise? Dito, sabihin natin may mga peste. Maraming peste sa bahay. For some reason, mawawala na sila. Sana nga. Mga peste. In general na siguro. Kasi may mice nga tayo. Kasama na pati taong peste, no? Hindi lang yung mice. Yun nga. Mawawala na sila. Magugulat na lang kayo. Ay, 23 minutes pala ito. Anyways, punta na nga tayo dito. Kukuha ko ng 3 card dito. Okay? Babasahin ko na lang para mabilis. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa inyo. General advice na to for the whole month. I choose to learn through love. In any moment, I can surrender to the powerful presence of love through prayer, contemplation, and stillness. I witness the darkness and call on the light with my prayer. Thank you, universe, for guiding me to perceive this fear through the eyes of the teacher of love. So, yun na lang. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.